comments dito. Mamaya ko na babasahin. Ilatag lang natin to, no, sa punto. Ginagalang ho natin si Congressman Sendanya, no, doon sa kanya pag-abstain. Kasi nga, tama naman siya. Hindi ako bahagi noong budget process hearings no, kasi nga siya ay nanumpa lamang bilang kongresista representing Akbayan Party List noon lang pong September. That's a very, very valid point, no? Pero yun nga, ito nga po kasi ngayon, naglabas daw, di ba may nilalabas na papel, kopya daw, ng BICAM report na fill in the blanks. Correct, blanco. So, ang tanong nga po natin doon, yung papel na iyon na kung saan po naman denying ang ilang miyembro ng BICAM, pati ang leadership ng both houses. Oo, wala daw ganun. Wala daw kung ganun. Walang ganun. Okay, sige. Natama naman sila dapat ang magsalita about it. Opo, wala daw pong ganun. At may mga ilan din pong senador na hindi ako pumirma ng BICAM report na may blanco, ha? Right? Okay. Pero, ano ba totoo? Ang totoo, practically po, hindi ka kung nag-BICAM ng overnight. Ganito po lagi yan Nag-overnight BICAM sila ilang araw. Yung small group na sinasabi nila. Small committee. Okay. So, alam nyo, kung gaano kahirap yung budget na yan. Abay, pagkakakapal ho niyan kung hard copy yan. Kung online yan, maduduling ka dyan, mga kapatid. Line per line yan. Napakahirap po niyan. Talagang kung hindi ka bihasa dyan, hindi ka malaping lakson dyan at ang kanyang staff, mga kapatid, hindi mo malalaman yung saan yung mga insertions sinasabi po nila, yung mga singit-singit at yung pagpapalit ng mga naaprobahan na po ng magkabilang version ho ng budget, no, yung Senate po tsaka ng House. So ito ho yun. So kung nag-small committee kayo, wala pang printing yan kasi impossible mag-print ka ng libro niyan, di ho ba? So nasa soft copy ito, nasa computer, kumbaga. Online. So ngayon, isasalang yan doon, sa session days ninyo sa plenaryo, and maliban doon sa ilang mga bills na aaprubahan nyo, isasalang yung ratification nito. At dito po, mukhang walang nangyari nominal voting. At dito rin nga po, nakita ko po ang attendance mismo. Kaya ko alam na present doon si Ginoong Sendanya kasi nakakuha ko ng attendance. At totoo po na wala doon si Congressman Ungab. At ang marka po sa kanya ay absent without notice. At marami-rami sila. Opo, kasi po yung absent without notice, hindi ka nagsabi kung ba't di ka makakapunta. Bigla ka na lang nawala. Kaya nga po, napaka-importante pong panukala, absent ka. Di ba? At hindi naman siya nag-iisa. Call nila yun. Karapatan nila yun. Pero sa panahon na aaprubahan mo ang napaka-importanting measure, the most important legislation sa bawat taon ay ang pambansang budget. Dahil napakalaki po ng pera at panahon ng bayan na ginugugol dyan. So, ang punto ko dito is that ikaw na boboto, bibigyan ka lamang ng notisya, sa umaga perhaps, na sa order of business na nandito na ratification ng budget. Based on that BICAM report na sinasabi po nila. Kahit na si Superman siguro, si Batman, si Robin, okay, hindi mga kapatid, wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. So practically, yung sinasabi ko, baby girl, blind ka. Boboto ka na hindi mo alam kung anong pinagbobotohan. Na hindi mo man lang inaalam. That is kasi why, nga, natitiwala ka doon sa small committee na BICAM. Natitiwala ka sa Committee on Appropriations Chairman ninyo. In the Senate, nagtitiwala ka kay Chis Escudero. At doon sa Committee on Finance Chairman at maging sa APRO Chairman po in the lower house. Nang lumabas yung budget, it is called suboptimal by the President. But it was still signed by the President himself. You know what I'm saying? I know what you're saying. Kaya lang ako, hindi naman ako representative, hindi naman tayo member ng Kamara, pero kung ganun nangyari, pinaupo nyo ako doon, tapos hindi ko alam anong pagbobotohan, ang boto ko pa rin siguro, no. Kung ako yun, Kasi bakit aaprubahan natin yan? Hindi nga natin alam. Bakit yes ang vote ko dyan? Hindi nga natin alam kung ano itong pinagbobotohan natin Dahil yung sinasabi mo kanina walang available na materials na naibigay. Kaya blinded sila, walang access online.
Sinasabi ho ni Mr. Sandanya, he can only speak for himself. Correct. Tama naman. Hindi Ako niya sa akin, sure sa ibang mambabatas kung ako, ganun din na nangyari. Wala akong access. Pero just the same, may access ka man. O wala. Hindi ka Superman para isa-isahin mo, lalo na yung mga departamento na interesado ka. Sa dami nga po niya ng mga linyang yan. Kaya nga tayo nagtatanong ngayon, mga kapatid, dito po sa ngayon, sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan Na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Diba na pinirmahan din po naman niya? Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpaka-totoo tayo dito. Naku, dapat pala na-review maigi ito ng Pangulo. Di ba? Hindi, kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo at dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam nyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila. Mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. Sa mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero inaprubahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito pa rin pinag-uusapan natin itong budget na to. Diba? Na ang dami pong kontrobersya kasi may fill in the blanks. Ngayon po, may pending issue sa kataas-taasang hukuman. At nung last year na budget pa yon, ito daw ngayon may ihaharap ang grupo nila Cielo Magno. Kaya dito po, magpakatotoo po tayo sa isyong ito mga kapatid. There's really something very, very wrong with our system.